si Alan Peter Cayetano eh. Dahil hindi mo to pwedeng pagkatiwalaan. Ang mga sinasabi nito, mga kababayan, sigurado kinabukasan ay kakainin nito. Bakit kanyo? Mga ka-GP Natics. May usap-usapan na itong si Alan Peter Cayetano pala nagmakaawa sa palasyo. At ganito pala katuso itong si Caldero, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ito po, paparinig ko sa inyo. Ayon po dito sa balita, Alan Peter Cayetano went to Malacanang to convince the palace to support his Senate presidency in exchange for favors during the impeachment trial of Sara Duterte. Cayetano told Malacanang that he is flexible and negotiable. The palace ignored him so far. Naalala nyo nung nakaraan na nagalit sa kanya yung mga DDS? Kasi they were expecting, mga kababayan, na ang gagawin ni Alan Peter Cayetano ay patatagalin yung pag-convene ng impeachment trial. Pero dahil nga po, mga ka-GP Natics, itong si Alan Peter Cayetano ay sobrang tuso. Sobrang mapaglaro. Pero mga kababayan, walang loyalty sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay yung kanyang posisyon. So kahit sino po tatablahin nito. Kahit sino po kakalabanin nito. Bakit? Bakit? Yung kay Sara Duterte, isipin nyo pinagkakatiwalaan siya ng mga DDS. Sabi nila, mga kababayan, si Alan hindi magkukonvene ng impeachment trial. Impeachment court. Pero, di ba, napabilis. Dahil yun sa pagpe-place niya sa Malacanang, mga kababayan, remember yung ipinost ko nung nakaraan na sabi niya, hayaan niyo ako mag-stay at magiging patas ako. I am going to be better than Chis Escudero. Di ba, sabing ganon, mga kababayan, sa post ko? Eto na nga yun eh. Nangako pala siya na, wag niyo akong anuhin, wag niyo akong tanggalin muna. Wag niyo muna akong palitan. Kasi isang linggo lang talaga yan eh. Yung nakita natin, mukhang isang linggo lang talagang mapapalitan na siya noon. Kaya lang nagpumilit ito na, sige, magiging patas ako, itutuloy ko yung impeachment, magkukonvene kami ng impeachment court, para sabihin na talaga ako ay patas, ako naman ay negotiable, tawag dito mga kababayan, tumatanggap naman ako ng transaction, parang ganon. Ganon ang ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang, ang Malacanang hindi po nagtitiwala sa kanya. Bakit hindi nagtitiwala ang Malacanang sa kanya? Mga ka-GP Natics. Ito, pakinggan nyo to Pero ang totoo, na-outplay Alan Peter Cayetano. Pinili ang kapangyarihan kaysa sa loyalty. Akala ni Alan Peter Cayetano, master strategist siya. Pero ang totoo, na-outplay siya ng sarili niyang greed and ambition. Sa kagustuhan niya to stay in power, wala sang choice, kundi pakitang fair siya at hindi niya hinaharang ang impeachment. Kaya napilitan siyang i-convene ng impeachment court kahit kontra ito sa gusto ni VP Sara. Okay. What he doesn't know is yan ang trap. Kasi yan naman talaga ang gusto ng mga nagpo-push ng impeachment. Correct. Ang makonvene agad ang impeachment court para tuloy-tuloy na ang impeachment process. Kung tutuusin, mas magulo pa nga sana kung pinilit pang palitan ang Senate leadership ngayon. Delay pa yon. Kaya hinayaan na lang munang manatili si Alan. Dahil ang importante, umusad ang impeachment. At umusad nga. So, he betrayed Duterte para sa sarili niya. Dito natin makikita na gagawin niya ang lahat to remain in power. Wala siyang prinsipyo, wala siyang loyalty. Lahat yan, pansarili. Okay, so sa madaling sabi mga kababayan, dito sa pahayag ni Attorney Carlo Ibanez, okay? Si Alan Peter Cayetano ay mas mahalaga po hindi mahalaga sa kanya ang loyalty. Mas mahalaga sa kanya ang power. Yung manatili siya sa pwesto. So, siya rin po nag-backfire sa kanya yung sarili niyang ambisyon. Okay? So, ganito nangyari, mga kababayan. Nung siya po ay naging Senate President, alam nila na lahat galit sa kanya, ang lahat ng mata nakatingin sa kanya, at sabihin natin mga kababayan na hindi pwedeng makialam ang palasyo. Pero ang palasyo ay syempre sabihin natin na hindi sila pwedeng makialam sa pagpili. Pero pwede silang makialam kung susuportaan ka o hindi.
'Di ba? So parang wala siyang basbas. I mean, mga kababayan, hindi siya trip ng palasyo na maging Senate President. So lumapit siya doon. Kasi alam niya na anytime ay pwede siyang palitan. Pwede na siyang patalsikin dahil sa kaguluhan na ginawa niya eh. 'Di ba? Pati itong paglabas ni Bato, yung peke na nagalit din si Pangulong Bongbong Marcos na mayroon pa silang sinasabi na the Senate was under attack pero hindi naman pala totoo. 'Di ba? Nagalit si Pangulong Bongbong Marcos diyan. Mga kababayan, ngayon sabi niya, hayaan niyo ako magstay for a while. Papakita ko sa inyo na patas ako. So pinakita niya, mga kababayan, nag-convince siya ng impeachment court. Agad-agad, forthwith. Walang delay, di ba? Saglit lang eh. Which, siya mismo ang natrap doon sa ano na yon. Kasi siya ang nahulog. Nahulog siya, mga kababayan, dahil sa kanyang greed. Dahil sa kanyang ambisyon na manatili po sa pwesto. Inilaglag niya doon si VP Sara Duterte. Ang gusto ni Sara, i-delay sana yon. Pero dahil na-convene na ang impeachment court, mga kababayan, tuloy-tuloy na yan. Wala nang makakapigil. 'Di ba? Ngayon, siyempre, si Alan Peter Cayetano, babawi yan. Babawi yan. Kaya nga gumagawa sila ngayon ng paraan para matuloy ang online voting. Sa pamamagitan ng online voting na yon, mga kababayan, yun magagamit nila yung pagsabpina ng mga bank records. At doon sa mga bank records na yon, syempre kapag may sapat silang bilang para hindi po mag-grant or hindi paboran ang pagsasabpina ng mga bank records, panalo naman si Sara Duterte doon, mga kababayan. So, kumbaga, si Alan, hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Ang isa pang patunay na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan si Alan Peter Cayetano nung siya po ay nagkaroon ng agreement, no? Nagkaroon ng agreement dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sila po ay magti-term sharing ni Lord Alan Velasco. No? Kalahati sila, mga kababayan. Kalahati sila ng term. Ngayon nung natapos na po ang term ni Alan Peter Cayetano, ayaw nang bumaba. Ayaw nang bumaba. Kinausap niya pa noon, mga kababayan, si PRRD. Tapos, nung hindi pumayag si PRRD, pumunta na naman siya kay VP Sara Duterte. Hindi na naman siya pinagbigyan dahil yung pala, si Sara Duterte, meron na silang usapan ni Lord Alan Velasco. Ang ginawa niya, mga kababayan, sinuwag niya yung dalawang Duterte. Dahil sa pag-aakala niya na marami pa rin nakasuporta sa kanya, na sapat pa rin yung bilang ng mga kongresista na nakasuporta sa kanya, sinarado niya po yung Congress. At tinago niya po, mga kababayan, yung torque. 'Di ba? Tinago niya 'yon. Kasi 'yun ang simbolo nila eh. Kung sino ang may hawak nun, ibig sabihin, siya na rin yung Speaker of the House. Tinago 'yun nitong si Alan kasi ayaw niyang buwaba sa pwesto. Mga kababayan, kagaya nung sinasabi niya ngayon na I'm willing to go down kapag may sapat na kayong bilang. Automatic naman talaga 'yun eh. Hindi mo kailangan, mga kababayan, sabihin na you are willing to go down. Dahil kapag sapat ang bilang ng 13 para ikaw ay patalsikin, bababa ka talaga. Whether you like it or not. Diba? Ganon din doon sa Congress. Kaya lang, mga kababayan, ganon katuso ito dahil pag hawak niya na ang kapangyarihan, lalaruin niya na yan. Pag hawak niya na ang kapangyarihan, ayaw niya nang bitawan. So ngayon, dinedma siya ng palasyo dahil alam na nila ang ugali nitong si Cayetano, mga kababayan, mga ka-GPnatics, na talagang greedy, na talagang matakaw sa kapangyarihan at gagawin ng lahat, mga kababayan, para hindi po maalis. Ito po yung pahayag nila Antonio Trillanes hinggil sa bagay na yan. Na yung Senate President daw ay totoo ba, Senator, yung nabalitaan ko na yung Senate President daw ay pumunta na Malacanang at nagmamalikluhod doon na tutulong daw siya sa impeachment ni Sara. No? Totoo ba yung balita na yon, Senator?
Yan, true to form yan. Dinidiscuss nga namin kanina, Sec Ronald, yung ginawa ni Alan nung speaker siya eh. Nagmamalikluhod siya kay Sara, nung hindi umubra, naghahabol siya kay Digong. Tapos nung hindi pa rin, kinandado niya yung Kongreso. house para lang hindi siya mapalitan, to buy him another day para mag-last minute appeal. Kumaga, true to form yan. Gagawin at gagawin yan. Iba ito si Alan. Pag nakahanap, pag may power itong nahawakan, he doesn't let go. Totoo ba, Senator? O, di ba mga kababayan, hindi lang tayo ang nakapansin yan. Hindi lang po tayo ang, kumbaga, nagkikriticize sa bagay na yan. Na nakikita naman ng lahat. Salamat Ma'am Florence Campbell sa pag-share ng blessing. Na itong si Alan Peter Cayetano, gagawin na ng lahat. Biruin nyo, mga kababayan pumunta pa ng Malacanang para kumbinsihin sila na suportahan nyo ang aking Senate presidency. Kaya lang, mga kababayan, hindi naman pinanganak kahapon ang presidente natin eh. Hindi naman pinanganak kahapon yung mga nasa Malacanang. Alam na nila yung yung pass mo eh. Alam na nila. Natuto na sila sa nakaraan mo na ikaw, hihingi ng tulong pag pinagbigyan ka, susuportahan yung pagka-Senate President mo at sasabihin mo na ikaw ay magiging patas. Pero at the end of the day, kapag nakuha mo na yung gusto mo, complacent ka na, mga kababayan, susuwagin mo na. Ay yung napag-usapan ninyo. Isa pang tawag dito, isa pang pureba natin na ganun ka-greedy, na ganun si Alan, mga kababayan katuso. Remember po nung araw na mismo, May 11, 'di ba? May 11 na kung saan si-serve sana yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Anong sabi ni Alan Peter Cayetano? 'Di ba? Mga kababayan, nag-uusap sila ni Attorney Matibag, 'di ba, Director? Ang sabi mga kababayan, dahil meron silang Senate Protective Custody, kami na muna ang bahala. 'Di ba? Huwag niyo munang ipatupad, pakalmahin muna natin ang sitwasyon. Oh, nasunod ba 'yon? Hindi. So Pinocchio talaga 'to, sinungaling, napakadakila. So hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya ang Malacanang, mga kababayan, nagkipit balikat lang doon sa proposal ni Alan Peter Cayetano. At kung maalala nyo, hindi ko alam kung Sabado o Linggo, meron siyang statement na nakikialam daw ang Malacanang, mga kababayan, hinggil po sa Senate presidency at sa mga nangyayari sa Senado. Ano ang sabi dyan ng Pangulo natin, mga ka-GPnatics? Teka lang, nakakalimutan nyo ba yung separation of powers? We are the executive. You are the legislators. And meron tayong judiciary. Anong pakialam ko sa inyo? 'Di ba? Pagdating po sa pagpili ng inyong pinuno or Senate President, wala kaming pake dyan. 'Di ba? Kung sino man yung maupo, kung sino yung iluklok dyan, nasa amin na lang. Parang ganun ang gustong sabihin ng Pangulo eh. Nasa amin na lang kung yun ba ay gusto namin or hindi. Siguro palagay ni Alan na hindi siya bet ng palasyo kaya pumunta siya doon. Pagkatiwalaan niyo ako. Paano ka nga pagkakatiwalaan? Napakaraming beses mo nang ginawang katarantaduhan. 'Di ba? Maraming beses ka nang nagsinungaling. Maraming beses ka na, mga kababayan, na kinakain mo yung mga sinasabi mo. Katulad nga nung yung nangyari dun sa Mr. Caldero, 'di ba? 55 million, mga kababayan, yung ginastos dun. O puro kaldero lang yung ginamit ni Alan Peter Cayetano. Tapos hindi lang 'yan, mga kababayan, yung 10K, 'di ba? Na ipinangako niya. Eto pala 'yun, meron pala ako. 200 billion lang po ang gagamitin natin. Mabibigyan na ng 10,000 piso ang bawat pamilyang Pilipino. Kung gugustuhin talaga ng gobyerno, kaya po ito. Doon sa 10,000 ayuda program, kung kaya ko lang silang bigyan ng tig 10,000, binigay ko na sa kanila. Di ba?
Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. Bigla na bago na eh. Bigla naging legislative proposal. Mga kababayan, parang si ano lang din to, si Marcoleta, di ba? Maliwanag na maliwanag, kapag ako ang nanalo, lahat ng kumukonsumo ng less than 2,000 na kuryente, libre. Di ba? Ang iniisip natin, matik, libre. Yung pala, proposal lang. Oh, yung nagsasabi dyan, sige raw, bira, maleta vlogger. Wala na ba kayong ibang sasabihin kung hindi maleta vlogger? Oy, galing-galingan nyo naman. Di ba? Wag naman puro bira, maleta. Hindi ko kailangan ng maleta. Gusto pakita ko sa inyo yung sahod ko. Ah? Yung sahod ko, nakakapurit. Oh. Balatuan kita, huwag ka mag-alala. Bibigyan kita bukas piso. Remember yung kaso na majority ay galing sa minority. Oh, yung sinasabi pa nila, mga kababayan, na nagkakaso daw ang mga majority ngayon dahil nung nagpalitan ng liderato. Tandaan po natin, minority pa lang po sila ay meron na silang mga kaso. It just so happen na according to the ombudsman, it's only one shot. Mga kababayan, kaya ayaw nilang sayangin. Kaya ang ginawa nila, pinag-aralan muna nila, case build-up muna sila para magkaroon po, mga kababayan, ng reasonable certainty of conviction. Na pag nag-file sila ng kaso, ay talagang sigurado na may pagkakakulong. Hindi yung magpa-file lang sila, makukulong panandalian, tapos matapos mangyari yon, lalabas din na gawa-gawa lang yung mga kaso. Hindi ganon. 'Di ba? Oh. Ito pa, may mga kasinungalingan ni Alan. Suppress crime in 6 months. You can suppress crime in 6 months. Yes. That is the Crime, promise drugs, the Duterte, Cayetano, or Duterte administration by is going December to do. Or 31, is making. 2016, kung ibibigay sa amin ng Panginoon ang presidency, vice presidency, and December 31, 2016, hindi kayo makapaglakad ng safe sa mga kalye. Alright. Magre-resign kaming dalawa. Biroy nyo, sabi niya within 3 to 6 months. Ginaya niya rin pala si Digong, no? Na matatapos daw ang problema sa droga. Natapos ang 6 years, mga ka-GPnatics. Ano nangyari sa droga? Namatay lang yung mga maliliit. Pero yung malalaki, yung mga drug lords, yung mga pogo lords, di ba? At yung gumagawa o yung nagluluto ng droga, hindi na uhuli. In fact, the President very candidly said he needs another 6 months. Pero let us be honest with ourselves. It is happening. The Philippines is becoming more like Singapore in terms of being able to walk the streets at any time at night. If you go back to the transcript, ang sinabi ko, ang aspiration natin is maging safe ng Singapore at Japan at kahit saan pwede kang maglakad. At ang sinabi ko, aren't we a little safer now than when President Duterte came in? No? So I will repeat that. We sincerely believe that we are a little bit safer, pero malayo pa sa pagiging Singapore or Japan as far as safety. We have enough time. I mean, Grabe, yung no? budget na 4.1 trillion natapos natin ng isang buwan, 'di ba? Yung pa kayang franchise na siguro sobra yung issues 2-3 hearings sobrang Ma'am Jenny. exhaustive na yun. Po sinasabi kong hindi urgent. Don't get me wrong, napaka-importante po ng franchise ng ABS-CBN. Hindi lang sa 11,000 empleyado. Importante ito sa buong bansa, sa demokrasya natin. Pero hindi ganun ka-urgent. Bakit? Kasi hanggang March 2022, pwede mag-operate eh. So I'm confident, pag nakita nyo na yung takbo ng hearing dito sa House, you will say, this is the way to do it. There are still a lot of facts that will come out later on that will show that there was some lapses at the very mildness or at worst, na tumaya talaga ang ABS management for some candidates. We have the evidence for that. I really cannot imagine a Philippines or world without ABS-CBN. There is Biroy mo, nangako rin pala siya sa ABS-CBN na hindi ito matatanggal. Nangako rin pala siya sa ABS-CBN, mga kababayan, na mananatili ito, no? Hanggat nasa kanila pa yung franchise.
Pero ano nangyari, ABS-CBN, nawala kayo, di ba? Oh, dapat nyo ba bang pagkatiwalaan ang isang kagaya ni Caldero? Absolutely no reason na isara ang ABS. Actually, dapat on May 4 or 5, Ma'am Shona? may hearing na. But what we want to, gusto namin paabot sa lahat ng viewers Ma'am ng Gemma? ABS-CBN, DZMM, sa lahat po ng mga empleyado, sa mga stars, directors, no? Wala pong move na isara ang ABS-CBN. Kung meron kami Oh, wala daw move na isara ang ABS-CBN. Pero mga kababayan, anong nangyari ngayon sa ABS-CBN, di ba? Oh. authority na magbigay ng franchise for 25 years, bakit kaming walang authority na magsabing bawal nyo isara hanggang ma-grant namin yung hanggang makapag-final decision kami. Kung Oh, sabi kanina hindi isasara pero pwede raw nila. Tama naman 'yon na sila yung pwedeng makapagbigay. Ang Congress ang nagbibigay po ng franchise. Sila din ang pwedeng mag-revoke, sila rin pwede ang mag-amend mga kababayan ng franchise na binigay nila. Pero ang ano dito, point dito, pinangako ni Alan Peter Cayetano, hindi masasara yan. Huwag kayong mag-alala. Pero mga kababayan, ano nangyari? Naisara. kailangan physically ako mag-on ng transmitter o pumunta doon. Gagawin ko yan. Gagawin ni Chairman Chico yon. Dahil hindi naman tayo papayag that there'll be a single minute na hindi nagbo-broadcast ang ABS-CBN. Hindi daw tayo papayag na any single minute ay hindi makapag-broadcast ang ABS-CBN. Pero hindi lang isang minuto, hindi nakapag-broadcast yan. Ganyan po mga kababayan, kasinungaling si Alan Peter Cayetano. Kaya ang Malacanang, ang presidente natin, hindi yan pinanganak kahapon. Hindi rin siya balat sibuyas, natatandaan ko pa. 'Di ba? Yung kwento ni Frank Drilon, mga kababayan, na sila ang tawag dito Senate President si Frank Drilon, nasa minority naman itong si Pangulong Bongbong Marcos. Lagi silang nagtatalo, lagi silang may debate. Pero at the end of the day, hindi siya balat sibuyas. 'Di ba? Hindi sila balat sibuyas na kagaya mo. Kasi pagkatapos noon, tapos na. Kasi trabaho lang eh. 'Di ba? Pero dito mga kababayan, hindi trabaho lang, talagang gahaman, talagang grabe ang pagiging greed neto si Alan Peter Cayetano. Biruin mo mga kababayan, sinuwag niya mismo si Sara, sinuwag niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Tapos nung hindi siya napagbigyan, nagsarado ng Congress. Oh. Ganon. Ka-stupido tong hinayupak na to. Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Ano ba ang mangyayari mamaya dyan sa